Grabe ang pasabog, patalsikin sa pwesto, magbalot-balot na, hindi nyo kaya. PBBM Abalos nataranta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! At nangyari po ang pinakamalalaking tagumpay ng gobyerno at ng ating mamamayan nang pinamunuan ni Pangulong Duterte ang pagtatatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in 2018, which resulted sa mahigit 90% pagbagsak ng puwersa ng NPA at halos napatigil ang panununog, pangbobomba, pagpatay at mga pang-aambush at mga pagsalaula at paglapastangan sa buhay ng mga Pilipino gawa ng kapwa Pilipinong naudyukan at nalason ng kaisipan dulot ng mali at marahas na ideolohiya. Ayun, tama yun. Noong panahon talaga ni FPRRD talagang naging mahigpit at talagang naging kalaban niya nga yung mga yun. No, talagang tinuunan niya ng pansin. Di ba? Walaan namin noon. Yung Marxism, Leninism at Maoism. It was Rodrigo Duterte, the President, na nagpakita na pwede palang magsilbi ng tama at maayos sa pamahalaan ang mga naglilingkod at opisyal ng bayan kung kaya pwedeng ma-restore muli ang pagtitiwala ng mga tao sa gobyerno, which was essential in our coming back to the folds of the law. Because yun naman ang tama eh. Yung kailangan malaman ng mga tao na pwede nilang pagkatiwalaan ang gobyerno. Na meron talagang isang mamumuno na maghihimok ng ganon at dapat ipakita niya talaga na karapat dapat talaga siyang pagkatiwalaan. No, gaya ni FPRRD. Ganyan. 'Di ba? Is marami siyang napasuko ng mga rebeldeng grupo. 'Di ba? Yun ang importante doon eh. Syempre kapag sila sumuko, talagang tinaas nila yung armas nila at magbalik loob sila sa gobyerno, kailangan maramdaman nila talaga yung sinasabi mo ay totoo. 'Di ba? Na talagang kapag sumuko kami hindi mawawala ng saysay itong pagsuko. Kaya nga sila sumusuko pinagkakatiwala nila. Kaya hindi ko naman sa pinagtatanggol yung mga rebeldeng grupo. No, kaya di naman nagkakaroon ng mga ganon. No, kasi nga syempre doon sa pamumuno ng gobyerno is talagang kumokontra sila. 'Di ba? Talagang meron silang hindi gusto sa mga nangyayari. No, pero meron namang ibang mga rebeldeng grupo na nagiging abusado. Yun ang problema doon. Yung mga nag-aabuso na ganun nga, sinasabi na nununog, mga ganito, ganyan, iba nangingitil, ganyan, ginagamit sa kasamaan. Pero kasi ang pagkakakilala natin sa rebeldeng grupo is talagang may prinsipyo silang pinaglalaban. Kumbaga, ang gobyerno may pinaglalaban, ang rebeldeng grupo may pinaglalaban din yan. No? Yung karapatan nila. So, yung karapatan nila, kung papakinggan ng gobyerno yun, di ba? Yun ang maganda. Ang masama kasi, yung maayos ang gobyerno natin, mabuti, maayos, tapos hinihimok sila na maging maayos, wala ng gulo, pero yung nanggugulo pa rin sila, yun ang masama doon. Talagang plano talaga nila na maghasik, plano lang nilang manggulo, pero talaga merong talagang iba na kahit maganda na yung ginagawa mo, is masama pa rin ang tingin nila sa'yo. Na parang gusto nila sila ang mamuno, sila ang ganito, ganyan, ganyan. Marami silang hinahanap. 'Di ba? Yun yung mga abusado. 'Di ba? Malamang ko mga katunay, may mga nakikita kayo't nakikita at naririnig na gano'n. Banggitin mo ba natin? Wag na. Ayun. Kaya yun ang importante. Yung makita nila na may progreso ang gobyerno. Yung may maitutulong sa kanila. Gaya nga niyan, yung nagsasalita, may mga sumusuko, di ba? Ayun yun. Yung maaaring masuportahan ng pagbabagong buhay nila. Di ba? Hindi naman yung bibigyan sila ng kwarta o ano eh. Yung tipong maging normal sila, mamuhay sila ng maayos, tapos magkaroon ng hanap buhay, maayos na reforma, mga ganon, di ba? Yun ang hinahanap talaga nila eh. Kaya nga sila nakikipaglaban, kaya pinaglalaban nila yung prinsipyo nila dahil sa ganon. That kind of leadership na hindi corrupt, hindi abusado sa ordinaryong mamamayan, ipinapatupad ng tama at decisibo ang batas. Eric to, no? At hindi pinapayagang
alipustahin at Gaya pagsamantalahan niya ni Ka Eric, di ba? Sumuko. Oh, di ba? ng mga oligarkong naghahari ng ating ekonomiya ang ordinaryong mamamayan. Kasama po doon ang kanyang pagtatanggol ng mga tribo at pamayanan. Naitigil na ang recruitment at paggawa ng CPP, NPA, NDF na gamitin po ang mga pugad ng kanilang mga tinatawag na guerrilla base, mga kampo, ang mga katutubong pamayanan. Ginagamit sila ng NPA nung kami na sa NPA pa. Kasi kalimitan yan, yung mga estudyante ang kinukuha, di ba? Yung mga estudyante, yung mga madaling malaso ng isip, yung may mga sariwang isip pa. It was Rodrigo Duterte na talagang nilabanan sila. At kaya kami bumalik. By the thousands. Under the NTF-ELCAT, kung isasama po natin ang underground movement ng mga organisasyon sa urban, sa paaralan, sa pabrika, sa komunidad, at iba't ibang bahagi ng Pilipinas, isama mo pa ang regular NPA at ang mga NPA sa baryo, mga milisyang bayan, at mga bahagi ng Communist Party, mahigit kumulang po ay mga 25,000 ang bumalik loob at nag-surrender. At more than 10,000 high-powered rifles ang nabawi ng pamahalaan. And more than 90% ng pwersa ng NPA na nanununog ng ambush pamapatay ay nawala. And then ipapa-aresto mo siya sa International Criminal Court. No way. E nawala nga mga adik sa Pilipinas na mga nagbibenta ng droga at malalaking sindikato na naging dahilan kung bakit ang gobyerno ay unti-unting nabubulok. Before he came to power in 2016, the Philippines and its state was going towards a narco state. Yun nga ang masama doon eh. Kumbaga gumawa ka ng kabutihan, no? Tapos gustong ipa-aresto sa ICC. 'Di ba? Halos wala kang makita na ginawang masama ni FPRID para ipa-aresto siya sa ICC. 'Di ba? Ano ba yung kaso na iaano kay FPRID? Yung war on drugs. Yung war on drugs na nakabuti sa mga mamamayan. 'Di ba? Tapos gaya nito, sa mga rebelding grupo dati na nagbalik loob na naging saksi kung paano tulungan ng FPRID sila na magbago, tinanggap, niyakap ng gobyerno ng FPRID. 'Di ba? Ano yung ano doon? Ano yung masama? Kasi kung masamang presidente siya, 'di ba? Halos lahat 'yan. Pasasakayin niya 'yan, pasusukuin niya 'yan, tapos ano gagawin niya diyan? Itetegi niya yung mga 'yan. Pero hindi niya ginawa. Bagkos ayan, nagbalik sila sa magandang buhay, naging maayos ang buhay nila, naging diretso. 'Di ba? Tinuwid niya lahat ng mga tao na 'yan. At yung mga nagbibisyo noon talaga, aminado, na natuwid ang buhay nila. May mga nakikita ako nagbibisyo dati na ganyan, na nagsitabaan, ngayon nagtatrabaho na, 'di ba? Wala na sa kanila, hindi na sila nagbibisyo, hindi na bumabalik sa ganun. Dahil nga sa takot nila noon nung war on drugs ni FPRID, kaya pinili na lang nilang magbagong buhay. 'Di ba? Oh, ang laki nang naitulong. Kaya nagtataka ako kung bakit kailangan silang ipa-ICC. Ganun na ba kalaki ang kasalanang ginawa ni Rodrigo Duterte sa mga Pilipino? 'Di ba? Pinabayaan niya ba tayong mamatay? Pinabayaan niya ba tayo? Nung pandemic nga, hindi niya tayo pinabayaang mamatay. 'Di ba? Hindi niya tayo pinabayaang mamatay sa gutom. 'Di ba? Sinuportahan niya tayo. Halos nga lahat ng pondo, maubos na para sa atin eh. Hindi katulad ng iba, inuubos ang pondo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Oh. Yun talaga, kahit ubusin ni FPRID yung pondo ng gobyerno noon, nung pandemic, okay lang kasi sa taong bayan na pupunta dahil may crisis tayo noon. Ngayon nga, wala tayong crisis, inuubos yung pera, yung mga dahil sa kakabigay sa ayuda. Wala naman tayong kailangan ngayon, kundi mahal lang ang mga bilihin. Manong yun na lang ang pababae nila, di natuwa pa yung karamihan. Diba? Until Duterte became president. At isinalba niya ang bayan at ang buong mamamayan, lalo na ang kabataan, sa pagkabulid Tama. at pagkalulong sa droga. Tama. He may not be perfect as a person, he may not be perfect as a government leader, as a president, but kalakhang bahagi ng ginawa ni Rodrigo Duterte ay tama. Tama, hindi siya perpekto, pero meron siyang mga ginawang tama. Yung mga ginawang tama na yun ang hindi nila nakikita. Narapat at napapanahon. Only to find out na yung mga involved sa paglaganap ng droga gamit ang kapangyarihan sa gobyerno kung saan nabibili ang hustisya ng mga drug lord at mga sindikato, only to find out after 2 years na umupo ang bagong Pangulo ay nalabas lamang ang mga protektor ng droga sa kulungan. At wala nang kaso, dismissed. pa ako ganun. We're talking about Laila de Lima. She was the Department of Justice Secretary presiding and supervising over national bilibid prisons. Ay, kaya love-love na nila ngayon yung administrasyon.
Kasi yan nga, pinalaya sila, di ba? Ayan nga yung sinasabi natin eh, di ba? Na may nagawa sa kanila yung administrasyon. Ayan, pinalaya sila. Hindi na sila nakakulong. Kaya love-love na nila ngayon. Di ba? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pero dekada na ginaganyan nila ang mga Marcos, di ba? Dekada na tinitiriya nila. Oh. Nanggagaling ang pinaka-operasyon ng droga ng malalaking mga sindikatong droga, INCHIC at mga Pilipinong sindikato ng mga droga na nasa loob ng kulungan ng NBP na mayagpag ang operations nila at pati na ang pagkurap sa mga opisyal ng gobyerno at the time na siya ang DOJ Secretary. Siya ang may supervising power sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. So, may tinatawag tayong pananagutan in the principle of doctrine of organization and management, tinatawag yan pati sa batas, alam ito ni Atty. Angie. Ang tawag dyan ay respondeat superior, command, responsibility. Kung ikaw ang namumuno at nagpapatakbo ng gobyerno na yan o ng isang ahensya ng gobyerno, it follows na ang mga nagaganap at nangyayari dyan ay pananagutan mo. O bakit nakalabas? At grabe ito magmura ang grupo niya. Siya, si Ontiveros, si Dilima, si Trillanes, yung mga bulok na politika ng lumang kaayusan na binago ni Rodrigo Duterte sapagkat hindi pwede ang gobyerno ay kasabwat ng mga iligal at sindikato at nagpapadaloy ng isang pamamahala na ang batas ay nilalabag at ginagamit ng kapangyarihan para palakasin ang oligarkiya at mga nagmumonopolyo ng kayamanan ng bansa. Lahat yan ibinabaligtad ngayon ng kasalukuyang gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. Pinapalakas kasi nila yung mga kalaban ni Duterte. Kailangan makumpleto yan para talagang batikusin si Duterte. That's the reason why I am also Baka nga lahat ng pinakulong ni Duterte, palayain lahat yan. revisiting myself and having a serious internal self-introspection. Tama ba na bumalik kami? Tama ba na iniwan namin ang pagiging rebelde at naging bahagi ng revolusyon sa Pilipinas? Tama. Pero tama pa ba na nininindigan pa rin kaming pagpapatuloy ang pagtulong sa gobyerno kung ang problema na ngayon ay pamumuno sa gobyerno na siyang binago ng nakaupo sa Malacanang at ng kanyang mga alipores, wala pang 2 taon halos, ay bumalik ang mga problema at sakit ng lipunang pilit nilunasan ng isang pangulong hindi naging sakim sa kapangyarihan. Kaya when his term ended in 2022, June 30, bumaba siya sa kapangyarihan, hindi siya nagpatuloy sa pagtatapos ng termino niya. Marcos Jr., I declare today in New York, as we are talking here, did not win because of Uniteam. He won because people believe he will continue what Duterte did. It was not yan. Marami talaga na naniniwala na itutuloy ni PBBM kung ano ang sinimulan ni FPRID. Kaso nga lang, ang nangyari, meron siya talagang hindi mga kinontinue. No? Pagkos parang napagsawalang bahala na lang yung mga sinimulan ni FPRID. Kasi doon talagang hindi lang sa pagiging Marcos niya na hindi lang dahil sa anak siya ni FEM kaya siya binoto, kundi dahil nagtiwala ang mga tao na maiko-continue niya kung ano ang nasimulan ni Rodrigo Duterte. Kasi maganda nga naman yung ginawa ni FPRID. Para sa akin, maganda yung ginawa niya. Gaya ng war on drugs na yan, hindi na itinuloy. 'Di ba? Hindi na tinuloy. Kasi malaking tulong talaga yan eh. Kita nyo ngayon, yung sinasabi ko nga, dati, nung wala pang war on drugs, nung hindi pa si FPRID ang presidente, halos lantaran ang pagbebenta ng mga ganyang bisyo. Halos kaliwaan, nababalitaan mo sa telebisyon, ganito, ganyan. Nakikita mo sa kalsada. Pero simula nang umupo si FPRID at sumibol na yung war on drugs na yan, nakita naman natin ang naging progreso nun. No? Hanggang ngayon, nakita natin na hindi na ganun siya katalamak. Although may mga ganun na bumabalik, lumalabas, pero hindi na siya ganun katalamak o dumadami. 'Di ba? Kaya sila hindi dumadami kasi nga nabawasan na sila eh. Ang laki nung tinipak ni FPRID nun. Kaya kumbaga, yung gobyerno ngayon is wala na ganong tatrabahuhin ko, konti na lang yun. Hindi katulad dati na talagang marami. About Uniteam, it was about continuity. Tama? But it was not about continuity after all. It was all about himself and their power. Deception. It was never about the people. It was never about us. It was never about the ordinary Filipino people. It was about them. About their ill-gotten wealth
about their power na tinanggal ng mamamayan in a very historic decision na pinabagsak at pinatalsik ng mamamayang Pilipino ang kanyang ama nang mabulid sa diktadura at pang-aabuso sa lumang martial law. But he never learned the lessons of the past. In fact, pinapalubha pa niya ang mga kasalanang nagaganap sa panahon ng kanyang tatay. Pero ano kaya ngayon yung mangyayari sa lumabas na video? Eto mga katunay ano kaya ang mangyayari ngayon? Ngayon lumabas na yung video na yon na hinihintay ng lahat. Yung tungkol dun sa mga bangag-bangag issue na yan. 'Di ba? Ano kaya ang magiging reaksyon ng taong bayan? Ano ang gagawin? Yun, 'di ba? Nakakatakot kahit ako kinilibutan ako sa video na yun. 'Di ba? Sana ay ito na ang pagkakataong ibinigay ng Panginoon at ng tadhana at kasaysayan that for Him to redeem His family and the legacy, the goodness of the aspects of His Father. Hindi naman lahat ng ginawa ng tatay niya ay mali. Maraming tama doon, pero wala ni isa man na itinama niya sa mali kung hindi pinaluba pa ang pagkakamali. Saan ka nakakita ng isang presidente walang pakialam na sinasaktan harap-harapan sa madaling araw ang mga bata, kababaihan, katutubo at mga hindi armadong sibilyan? Whatever belief they have, they are a religious community. At inilulusog ang mga combat troops para wasakin ang religious and faith sanctuary sa loob ng mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Never before seen in the last 50 years sa ating bansa. Grabe naman kasi yun Susugod ka ng ganon, isikibuloy lang ang gusto mong makita. Halos religious community nga naman, religious group yung pupuntahan mo. Bakit kailangan mong tumawag ng mga ganong mga hukbo, 'di ba? Para namang si Rambo yung huhulihin nila doon. Kahit nga sabihin mo 5 pulis lang nandoon okay lang yung magsaserve lang ng warrant of arrest. 'Di ba? Kahit 5 lang yun, pwede na. Siguro hindi naman ganun kasama yung mga nandoon sa religious community na yun. Although labas tayo dyan sa ni Kibuloy. Pero ang tinitignan natin, yung mga taong nandoon, kawawa naman sila. Yung ibang mga nasaktan doon. Wala naman silang laban kumpara naman sa mga pumunta ron. Kitang ganun. Terrible. Ang kaharap nila mga bata. Ang kaharap ng mga pulis. Trauma yun sa mga bata. 'Di ba? Na ang akalain nila, kayo ang magpoprotekta sa amin, pero ganito yung nakikita namin na ginagawa nyo sa amin. 'Di ba? Pinadala ni Mr. Marcos ay mga kababaihan, kabataan, mga katutubo sa paligid ng komunidad. Walang mga armas at alam ng lahat na ito ay relihiyosong compound. We may not believe in what they believe in, but we have to respect what they believe because they are not people who destroy society, but they are people who believe in humanity, in God, and they're helping the government since then para maging mapayapat, maayos ang lipunang Pilipino. Pero ano pong ginawa sa kanila? Dinesecrate ang kanilang mga places of worship. Mr. Marcos, gagawin mo rin po ba yon, without offense meant to other brothers and sisters in other religious community? Gagawin mo pa ba yon? Yung pag-utos sa Special Action Force na 2 batalyon na may mga dalang mga pang-combat na armas at mga kagamitang militar at very violent na paglusob illegal sa mga worship compound, kung nagkataon lang na ang kaharap mo ay ang Iglesia ni Cristo? Gagawin mo bang lulusubin ang compound ng Iglesia ni Cristo, pawasakin ang mga worship compound nila? Had it been Iglesia ni Cristo involved? Without offense meant taken against Iglesia ni Cristo. Hindi naman sila supporter ni Duterte. Pero kung sakaling isa sila sa supporter ng Duterte talaga. No, talagang katulad sila ni Kibuloy. Malamang ko, pag-iinitan din yan sila. Hindi talaga, 'di ba? Ako may mga kaibigan ako Iglesia ni Cristo 'Di ba? Ako nirerespeto ko lahat ng relihiyon. No, mapadating daan yan, Iglesia ni Cristo, Mormons o born again. Ayan, 'di ba? Kasi ang nakikita lang dito, ang tinitignan lang natin is kung sino talaga yung mga nakadikit kay Duterte, yun talaga ang napapag-initan. Yun talaga ang inaano nila. Nahuhuli na natin Kaya nga sabihin natin kung may isa sa mga religious group pa yan na talagang papanig kay Duterte, ganito susuportahan siya, is ganyan din ang mangyayari malamang. Halungkatin din kung ano ang mahahalungkat dyan na pwede nilang ikaso dyan para mahuli nila yan. Definitely hindi ito gagawin. Lalabanan siya. Magiging madugo yun kung ginawa nilang lusubin ang compound at katedral ng Iglesia ni Cristo at wasakin ang mga gates doon. Pero marami din ang Iglesia ni Cristo. Isa yan sa relihiyon na napakarami talaga, na sumusuporta talaga. Mo ang mga compound na ito. It's another story kung nangyari na sa Iglesia. Gagawin ba niya ito?
kung ang involved ay Roman Catholic Church? Gagawin ba niya ito? Na alam niya na magrereklamong Santo Papa sa Roma? So, Mr. Marcos, your function as President is to respect and enforce the law objectively and appropriately. May abog. Yung mga bagay na dapat talaga itama ng presidente natin, yung mga nangyayari na yan. Di ba? Kasi nga, madami ang nasasabi talaga sa kanya. Di ba? Dapat talaga is pinapaliwanag niya yung mga ganyan. Di ba? Yung mga nangyayari na yan. Abogado tayong kasama dito, si Attorney Angie. Hindi niyo po trabaho na gamitin ang batas, ikutan ang batas para i-justify ang mga illegal na gawain. Very simple. The warrant of arrest against Pastor Kibuloy at mga ministers of Kingdom of Jesus Christ is not equivalent to search warrant. They should have asked the court to issue a search warrant. How can you be sure na nandun si Pastor, ang inaplayan nila at nilusob 5 compound? You can only implement the warrant of arrest without the search warrant necessary kung alam mong nandun sa loob ang tao. How can Pastor Kibuloy and his ministers be present in 5 places all at the same time? So clearly, the purpose was not about the serving of the warrant of arrest only. The purpose was to send a message. And what message is that? Wala kaming sinisino at sinasanto kahit yan ay Duterte country. Parang pinakita nila na handa namin kayong sugurin dyan. Kahit anong oras, kaya namin kayong gamitan ng puwersa. Kasi nga, di ba, nagsalita si FPRID noon na, kumbaga sa Davao, pumasok kayo dito, ganito, ganyan. Tapos, ang kapulisan, ganito, ganyan. Parang ipinakita nila yung banta na yun. Yung banta na yun. Na hindi lahat, no, ay sa'yo. Parang ganun yan. Pakikita namin sa'yo kung papaano kami maglabas ng puwersa. Diba? Tama naman kasi kung talagang magsaserve lang sila ng warrant, hindi na dapat yung ganun na pwersahan silang pumapasok sa mga lugar ng religious community na yon. Diba? Halos wala ka naman dalang search warrant, warrant of arrest lang. We will send the message, hindi ka pwede at hindi kayo pwedeng protektahan ng mga Duterte. Kapag kayo ay may kinakaharap na kaso, lulumpuin namin kayo. Pwede ba yun? What happened to Kingdom of Jesus Christ cannot be exclusively and absolutely. Tapos may 10 million pa, ba? May 10 million na reward. Eh di wow. Pastor, where na you? Disassociated to what is happening to the political persecution that Mr. Marcos is launching against his perceived political enemies, none other than the Duterte. Hindi pwedeng mapaghiwalay ang nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ sa layunin ni Mr. Marcos na manatili sa poder. Ang balakid lamang upang hindi sila manatili sa poder ay hanggat buhay. At nandyan si Rodrigo Duterte. At nandyan si Vice President Sara Duterte. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre nadinig natin yon yung boss na yon na kay Ka Eric. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.